Hi guys, si Sir J ulit ito ng Pinoy Horror Stories. Bago tayo magsimula, ay gusto ko po lamang mag-shoutout sa mga sumusunod na tao. Si Spectre, si Timmy Bailon, si Eric Yamazuki, Zaiga Kotsu, at si Kuya Nox ng Philippine Horror Stories ni Kuya Nox. So puntahan nyo rin po yun at pakinggan nyo po siya. Magaling po siyang narrator. And so yun lang po. At simulan na natin ang kwento. May mga bagay na hindi may paliwanag ng siyensya at lohika na nagbibigay takot sa ating puso't isipan. Ito ay maaaring galing sa ating karanasan, sa tunay na buhay, o sa ating malikot na imahinasyon. Tara, at samahan niyo ako sa mundo ng kababalaghan at buksan ng inyong isipan dito lang sa Pinoy Horror Stories. Ang kwentong ito ay katang-isip lamang. Taong 1804 sa bansang Inglaterra. Si Dr. Victor Belfort ay isang taong biyasa sa larangan ng medisina. Maraming tao ang kanyang napapagaling sa kanyang lugar. Bata pa lamang ito ay interesado na ito sa mga ganitong bagay. Ngunit ang dahilan ng kanyang pagkakaroon ng interes sa ganitong larangan ay hindi dahil sa gusto niyang makapanggamot ng kapwa, kundi dahil sa isang malagim na insidente na nangyari sa kanyang nakaraan. Noong siya ay 10 taong gulang pa lamang, ay nasaksihan niya ang malagim na pagkasawi ng kanyang ina sa isang nilalang na hindi may paliwanag ng lohika at siyensya. Gabi nun at kabilugan ng buwan, nagluluto ng hapunan ang kanyang ina para sa kanilang magkakapatid na pagsasaluhan sa gabing iyon. Nang may biglang kumatok sa kanilang bahay, pinuntahan ito ng kanyang ina upang tingnan kung sino ang nasa kabila ng pintuan. Pagkabukas niya ng pinto, ay nakita nito na mayroong isang matandang lalaki. Matangkad ito at may magarang kasuotan. Pero ang kapansin-pansin dito ay ang balat nito. Ang kulay ay parang namumutla at ang mga mata ay matalas na nakatitig sa kanyang ina. Ang pinto na pinagbuksan ng kanyang ina ay may salamin. Ang nakakapangilabot na nangyari ay nang mapansin ng kanyang ina na ang lalaki sa kanyang harapan ay walang reflections. Napatitig ang kanyang ina sa mata ng lalaki. Sa hindi may paliwanag na dahilan ay hindi makakilos ang kanyang ina at nakatayo lang ito na nakaharap sa lalaki at gumimbal sa mga magkakapatid ang mga sumunod na pangyayari. Bumuka ang bibig ng lalaki at kitang-kita nila na humaba ang pangil nito. Si Victor at ang kanyang mga kapatid ay gustong tulungan ng kanilang ina
pero hindi sila makalapit sa takot. Dahan-dahang binaon ng lalaki ang kanyang pangil sa liig ng kawawang ina. Tumanak ang dugo nito sa liig, pababa sa kanyang katawan, hanggang tumulo ito sa sahig. Walang nagawa ang magkakapatid kung hindi ang iyakan ng mga pangyayaring nasasaksihan nila sa kanilang harapan. Nakikita nila na unti-unting nawawalan ng buhay ang kanilang ina habang nagpapakasasa ang lalaki sa sarimang dugo na kanyang iniinom. Pagkatapos makuha ng lalaki ang kanyang pakay, ay tinanggal nito ang pangil na nakabaon sa kawawang babae. Ngumiti ito at may bakas ng dugo sa kanyang mga labi. Naglakad ito palayo sa kanilang pintuan at biglang naglaho sa kawalan. Pinuntahan ng magkakapatid ang walang buhay na katawan ng kanilang ina at iniyakan na lamang nila ito dahil luha na lamang ang kanilang maibibigay sa huling sandali ng mga pangyayaring iyon. Dahil doon ay nabuksan ng kanyang isipan na merong mga nilalang na gumagala sa mundo na may ganitong klaseng kakayahan. Nais niyang malaman ang pinagmulan ng mga nilalang na ito. Nais niyang pag-aralan ang mga kakaibang kakayahan nito. At ang pinaka-importanting bagay na tumatak sa kanyang isipan ay kung paano magagabi at patayin ang mga ito. Noong siya ay umabot sa 18 taong gulang, ay nakilala niya si Profesor Abraham Van Helsing. Bihasa din sa kalarangan ng medisina si Profesor Van Helsing. Ngunit, kakaiba ang kanyang pamamaraan ng panggagamot at kadalasan ang kanyang mga pasyente ay biktima ng isang nilalang na kumitil din sa buhay ng ina ni Victor Belfort. Dito nalaman ni Victor Belfort kay Professor Van Helsing na ang tawag sa mga ganong nilalang ay mga vampira. May mga kakayahan ito tulad ng merong itong kakaibang lakas kumpara sa isang normal na tao. Kaya nitong maging isang paniki o maging isang mabangis na lobo. Kaya nitong manipulahin ang isip ng isang tao sa pamamagitan lamang ng pagtitig sa mga mata nito. Dito rin niya nalaman kay Professor Van Helsing kung paano puksain ng mga ganitong nilalang sa pamamagitan ng paggamit ng matulis na bagay para itarak sa puso nito. Ilantad ang nilalang sa sinag ng araw upang masunog. Paggamit ng mga sandatang gawa sa pilak, putulin ang ulo nito, at paggamit ng bawang na isa sa mga kinatatakutan ng vampira. Nalaman din ni Victor na mainam na meron ka laging bitbit na agwa bendita dahil nagbibigay hudyat ito na mayroong vampira sa paligid. Pag may malitang bote na may laman na agwa bendita, ay kumukulo ang tubig nito sa presensya ng mga ganong klaseng nilalang. Lingid sa kaalaman ni Victor, si Professor Van Helsing ay isang eksperto sa pagiging kasador ng mga vampira.
Nung nalaman ito ni Victor, ay hindi ito nagdalawang isip na magpaturo sa propesor upang maging isang ganap na kasador ng mga vampira. Hindi naman siya tinanggihan ng Professor Van Helsing at isinalin nito ang lahat ng kanyang kaalaman upang maging isang ganap na kasador. Nang matapos ang kanyang pagsasanay sa pagiging kasador, ay tinugis nila ang vampira na kumitil sa buhay ng kanyang ina at napagtagumpayan naman nila ito. Simula nun, ay nanatiling doktor itong si Victor Belfort para na rin maikubli niya ang kanyang pagiging kasador sa mga vampira na naghahasik ng lagim sa kanilang lugar. Nabalitaan ni Victor sa isang kaibigan na may isang bansa sa Asia ang may kahalintulad na nilalang na gumagala dito. Nakuha nito ang interes ni Victor upang dayuhin ang bansa na iyon. Pero bago ang lahat, ay pinagandaan niyang mabuti ang kanyang bagong tatahaking landas. Pinag-aralan niya ang wika na ginagamit sa bansa na iyon ng 1.5 taon. Hinanda niya ang kanyang mga gamit na panlaban sa mga vampira dahil iniisip niya na baka meron siyang makatunggaling nilalang na tulad din ng isang vampira. Naghanap siya ng taong makakausap upang mabigyan siya ng matutuluyan pag dumating siya sa bansa na yon. Nagpaalam na siya sa kanyang kaibigan na si Professor Van Helsing at nagpasalamat ito sa lahat ng karunungan na kanyang binahagi. Bago maghiwalay ang kanilang landas, ay tinanong siya ng propesor kung saang bansa ang nais niyang puntahan. Ang sagot ni Victor Belfort, ito ay nasa Timog Silangang Asya na nasa kanlurang bahagi ng karagatang Pasipiko. Ito ay ang bansang tinatawag na Pilipinas. Nagsimula ng maglayag ang barko na kanyang sinasakyan patungong Pilipinas. Nang makarating siya sa kanyang destinasyon, ay nanibago siya sa mga tanawin na kanyang nakita. Maraming palayan sa lugar, mapuno at maaliwalas ang paligid. Mababait naman ang mga tao dito, pero mailap sa kanya dahil naninibago sila sa mga dayuhang tulad niya. Pumunta siya sa kasamang gabay patungo sa kanyang tutuluyan. Kumatok ang kanyang gabay sa isang kubo. Bumukas ang pintuan at may isang bata ang humarap sa kanila. Nagsalita ang gabay at kinausap ang bata. Nasa sakahan na naman pala ang ama mo. Masyado siya masipag. Laging maagang umaalis. Hindi ko laging maabutan ito. Siya nga pala, ito yung bisita ng ama mo na galing sa ibang bansa. Si Dr. Victor Belfort. Iiwanan ko muna siya dito sa bahay niyo. Ikaw na muna ang bahala sa kanya. Tumango ang bata at pinapasok si Victor sa kubo nila. Dahil sa nakakapagsalita at nakakaintindi ng wikang Filipino, si Victor ay sinubukan niyang makipag-usap sa bata. Bumiti naman ang bata dahil ngayon lang siya nakakita ng isang banyaga na nakakapagsalita ng wikang Filipino. Tinanong niya ang bata kung ano ang pangalan nito at sinagot naman siya nito ng, "Ako po si Miguelito." Pinagmasdan niya ang bata na may hawak na parang isang maliit na pormadong sanga ng puno at ito ay nilalagyan niya ng goma. Nung matapos ang bata sa kanyang ginagawa, ay ipinakita nito ang hawak kay Victor at tinanong ni Victor, "Para saan ito?" Ang sagot ng bata,
Tirador po ito. Kumuha ang bata ng isang maliit na bato at ibinala ito sa kanyang tirador. At itinutok iyon sa puno sa labas ng kanilang kubo. At tinira ang inesentang puno. "Oh, slingshot," banggit ni Victor sa sarili. Ngumiti siya sa bata at sinabing mahusay ito. Natuwa naman ang bata sa kanyang sinabi, kaya tinanong siya ng bata kung gusto niyang magkape. Tumango naman si Victor at pumunta ang bata sa likod ng bahay para kunin ang tasa para ipagtimpla si Victor ng kape. 7:00 na ng gabi at wala pa rin ang ama ng bata. Nakaupo lamang noon si Victor habang nagbabasa siya ng kanyang paboritong libro. Nang biglang may kumalabog sa bubong ng kubo. Napatingala siya at nagtataka bakit parang may lumalakad sa bubong. Lalabas na sana si Victor para tingnan kung sino ang nasa bubungan ng bahay nang biglang hinawakan siya ng bata sa kanyang kanang kamay at tinatak siya papunta sa ilalim ng lamesa. Ang sabi ng bata sa kanya, "Huwag kang maingay, babalikan kita dito." At nakita niya tumakbo ang bata sa pintuan ng kubo. Kumuha ito ng walis tingting at inilagay ito sa pintuan nang nakabaliktad. Bumalik ang bata sa pwesto kung nasaan si Victor. Nagtanong si Victor sa bata kung bakit sila nasa ilalim ng lamesa at kung bakit niya binaliktad ng walis tingting sa may pintuan. Ang sabi ng bata ay yun daw ang turo ng kanyang ama pag merong aswang na umaaligid-aligid sa bahay. Aswang? Sambit ni Victor sa kanyang sarili dahil ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang tawag sa ganong nilalang. Naisip ni Victor ang sinabi ng kanyang kaibigan sa Inglaterra na may nilalang sa Pilipinas na parang kapareho ng katangian ng isang vampira. At sabi ni Victor sa sarili, ito ang nilalang na pakay ko dito sa Pilipinas. Nilabas niya sa kanyang bulsa ang maliit na bote na naglalaman ng agwa bendita. Inaasahan niya sa ganitong pagkakataon na kukulo ito sa loob ng bote at magbibigay hudyat na may masamang nilalang na nasa paligid. Ngunit pagkakuha niya sa bote ay hindi ito kumukulo. Kalmado lang ang tubig na nasa loob ng bote. Laking pagtataka ni Victor dahil sa mga vampira ay merong reaksyon ng agwa bendita. Nakita niya si Miguelito na kumuha ng maliit na bote sa aparador ng kanyang ama. Tinignan nilang dalawa iyon at laking gulat ni Victor dahil ang likidong nasa loob nun ay kumukulo. Ang sabi ng bata sa kanya, ang tawag daw doon ay lana. Ang lana ay gawa sa langis na may halong iba't ibang klaseng halaman at kumukulo ito pag may aswang na malapit sa paligid. Namangha si Victor dahil ngayon lamang siya nakakita ng ganito. Inilabas ni Victor ang kanyang itak na gawa sa pilak para tulungan si Miguelito itaboy ang aswang. Pinapakinggan nila ang bawat takbang ng aswang na nasa bubong ng bahay para malaman nila kung saan nila makikita ang posisyon nito. Nakita nila na parang may daliri na bumubuta sa bubong. Tapos, sa butas na yon ay merong matang nakasilip. Mapupula ang mga ito. Itinutok ni Miguelito ang kanyang tirador sa butas ng bubong kung saan may nakasilip na isang mapulang mata. Pinakawalan niya ang bato na nakabala sa tirador. Tumama ito sa mata ng nakasilip sa butas at nakarinig sila ng nakapangingilabot na sigaw na parang isang mabangis na hayop sa kagubatan. Lumalakas ang yabag sa bubong at parang yumayanig ang kubo nang bigla silang nakarinig ng may sumigaw sa labas. Nagsalita si Miguelito. Si Itay, nandito na siya. Pagdungaw ni Victor sa bintana,
Nakita niya ang ama ng bata na parang may binubulong ito sa kanyang kamay. At pagtapos nun ay umakto ito na parang bumato sa direksyon kung nasaan ang aswang. Nagtaka si Victor dahil wala naman siyang nakitang bato nang galing sa kamay ng ama ng bata. Pero bumaksak ang nilalang pagkatapos ito gawin na ama ni Miguelito. Nang bumaksak ang nilalang ay nakita ito ni Victor at nagulat siya sa itsura nito. Dahil kung ikukumpira sa mga vampira na maputla ang balat, itong aswang naman ay maitim at mabuhok. Pula ang mga mata at puro pangil ang naglalaway na bibig. Hahabulin pa sana nila ito, pero bigla na lang ito naglaho sa dilim. Lumabas na ng bahay si Miguelito upang yakapin ang ama. Lumabas na rin ng bahay si Victor para kausapin at magpasalamat sa ama ni Miguelito sa pagsagip sa kanilang buhay. Nagpakilala siya dito. Ako nga pala si Victor. Pasensya na kung naabala ko kayong mag-ama sa inyong pamamahay. Wala akong problema yon. Ikinalulugod ko po kayong makilala, Dr. Belfort. Ako nga pala si Piping. Nakipagkamay si Victor kay Piping. Matapos nito, ay may matandang lalaki na lumitaw sa likod ni Piping. Napalingon si Piping at sabay sabi niya, "Siya nga pala. Ito pala ay si Senior Armando Santos, ang aking amo at ang dating alkalde mayor dito sa aming lugar." Iniabot ni Senior Armando ang kanyang kamay sa doktor at nagsalita ito. "Ikinagagala ko kayong makilala, Dr. Belfort. Maligayang pagdating sa bayan ng San Isidro." Dito na nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat at hanggang sa muli.